Sinasakop na nga ng mga manok yung loob ng bahay namin. Shoota mare, akong tao pa ngayon yung kumakain sa labas. Takot na takot yatang ma-heat stroke samantalang ako rin mai-stroke na sa gigil sa kanya. Baka magulat na lang ako sa susunod ako na yung nakahapon dito. Kakarakak! Nagluto nga ng sopas yung sugar daddy ko kaya inaya niya akong kumain. Mahilig talaga akong magtapak, nag-Harlem tuloy ako sa init. Hindi nga kami kumakain sa dirty kitchen pero nandito pa pala yung mga manok. Shoota mare, 3 days lang daw pero magwa 1 week na. Hanip ka talaga, literal na dirty kitchen na to. Ang akala ko nga'y nabubugok na siya pero naiintindihan ko na. Galing US kasi yung mga manok na to kaya dito muna sila pansamantala. Eri naman dirty kitchen lang namin dahil ayun yung mismong bahay namin. Hindi daw kasi bakunado yung mga manok na to kaya hindi pa pwedeng ihalo sa mga manok niya. Hindi rin pwede sa labas dahil may dalang sakit yung hangin. Wala pa silang panlaban sa sakit kaya dito muna sila sa kulob. At syempre kaming tao muna yung kakain sa labas. Love na love talaga ako ng sugar daddy ko dahil binigay niya sa akin yung tsinelas niya. Abay dapat lang naman baka itinola ko yung mga manok niya. Mare, kalapit lang nila sa kalan. Pero hindi ko naman gagawin yun dahil ginto ang mga presyo nun. Naglalagay na pala sila ng mga tipe dahil malalaki na yung harvest niya. Parami na talaga ng parami yung mga manok niya kaya hindi talaga pwedeng ihalo yung hindi pa bakunado. Pagdadaanan talaga nila yung mula bakuna ng sisiw hanggang sa kasalukuyang edad nila. Kaya naman dito muna kami nagluluto dahil amoy ipot dun. Pagka nagsilipat na sila marunong naman mag-disinfect yung sugar daddy ko. Lahat naman alam niya dahil uma-attend siya ng in-farm seminars. Syempre suportado ako sa kanya dahil kapag yumaman siya yayaman din ako. Shoota mare, pinuputok na ako sa init ng araw. Sopas pa talaga sa ganiring tirik ng araw. Dinamihan niyang araw yung atay para kapag uminom ako ng alak, malito yung alak kung kaninong atay ang sisirain. Ang ganda ng view ko, no? Itutur ko kayo dun mamaya. Mga bandang hapon siguro, kompleto na yung mga tipi. Sa ngayon kakain muna ako ng sopas na para bang may huling gabi. Makaligo muna at parang susumpongin ako ng putok. Ring at fresh na ang babae kaya samahan niyo ako sa humble farm ng sugar daddy ko. Bubungad agad sa atin yung mga babaeng puro na na-harvest niya. Gagamitin niya tong mga nanay dahil magagandang klase to. Dito muna sila pansamantala dahil ginagawa pa yung facility nila. Napakarami pang ang kulang dito katulad na lang ng gradas. Dagdag kulungan sa mga gagawing tatay na manok, ganyan. Magtatayo din siya ng pwestuhan ng mga incubator dito. Tsaka yung mga bagong harvest na kiti. Yung dirty kitchen kasi namin yung ginagamit niya kaya ilalapit niya rito sa mga manok niya. Napakatrabaho ng pagbibreed pero na-e-enjoy niya. Siya mismo yung gumagawa dahil napakamitikuloso niya. Siya yung nagpapabembang, nag-harvest ng itlog. Mare, siya rin yung nagsasalang sa incubator. Pagka naman nagsilabas na yung mga kiti sa itlog, siya rin mismo yung nagbabakuna. Hanggang sa lumaki, kompleto bakuna. Pati nga yung paglalagay ng tanda sa kite para matukoy kung sino yung mga magulang. Nakakangilo kapag naglalagay ng butas sa paa at cut sa ilong. Katulad na lang ng mga to, mga harvest niya to. 5 months old na nga daw to, kaya itatali na niya. Baka malito kayo ha, hindi ako yung manok na pula. Nakapula lang din ako pero hindi ako kumpleto bakuna. Sobrang naniniwala talaga ako sa potential niya kahit wala pang resulta. Marami nang tumawa at nagduda pero ako hinding-hindi. Nakikita ko kasi yung hirap at dedikasyon niya kaya naniniwala ako sa kanya. Pag naisipan niya ng magbenta, pagkakalat ko talaga sa mundo. Proud na proud talaga ako sa kanya dahil hindi basta-basta yung mabibili niyo. Mare, mahal na mahal niya yung mga yan. Anak na nga ang turing niya dyan. Syempre, ginastusan din yung mga materyales dyan kaya sure na may ibubuga. Nagsilaki pa sa stress-free na lugar. Ako lang naman tong stress dahil nasa loob pa ng bahay namin yung ibang mga manok. Okay lang, basta sa akin ang ingreso ng mga pagbibilan. Hindi man ako yung hinihimas, at least may hinihimas man lang akong pera.